Nung bata pa ako, nasa grade 6 ako nun. Ang bunso namin kapatid na si Marpy ay nasa grade 4 naman. Tulad ng ibang mga bata, ang paborito naming gawin tuwing hapon ay maglaro sa labas kasama ang aming mga kaibigan. Pagkatapos ng klase at pag natapos na ang aming mga gawain, agad kaming lumalabas ng bahay. Naglalaro kami sa labas hanggang sa dapit hapon, hanggang sa tawagin kami ng aming mga magulang para kumain o maligo. Pero may isang bagay na hindi namin maintindihan noon. Ang aming panganay na kapatid na si Cabs ay palaging may bilin sa amin. Kapag natutulog ako, huwag kayong lalabas. Nung una, hindi ko yun gaanong pinapansin. Akala ko ayaw lang niyang maingay kami. Natutulog siya. Minsan kasi, kapag naglalaro kami sa labas, maingay talaga kami. Nagtatawanan, nagsisigawan at nagkakantahan. Kaya kapag sinabi niyang huwag kaming lumabas habang natutulog siya, iniisip ko na lang na baka gusto niyang makapagpahinga. Pero isang araw, nakalimutan namin ang bilin niya. Hapon noon, mahimbing na natutulog si Cabs sa loob ng bahay. Dahil maganda ang panahon, lumabas kami ni Marpy para makipaglaro sa aming mga kaibigan. Hindi namin namalayan ang oras. Naglalaro kami nang bigla na lang may malakas na sumigaw mula sa loob ng bahay. "Mike!" Napalingon ako. "Marpy!" Napatigil kami sa paglalaro. "Pumasok kayo!" ang sabi ni Cabs. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang kalakas ang boses ni Cabs. Para bang galit na galit siya. Para bang may nangyari. Agad kaming pumasok ni Marpy sa bahay. Pagpasok namin, nakita namin si Cabs. Kakagising lamang niya. Magulo ang buhok niya at halatang galit. At sinabing, "Di ba sinabi ko na sa inyong dalawa na huwag kayong lalabas kapag natutulog ako?" Tahimik lang kami ni Marpy. Hindi namin alam kung bakit ganoon siya katakot sa tuwing lumalabas kami habang siya ay natutulog. "Sinabi ko na sa inyo, di ba?" Dagdag pa niya. Tumango lang kami. Wala kaming nagawa kundi sundin siya. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumabalik sa normal ang lahat. Nakalimutan rin namin ang tungkol sa insidenteng yun. Patuloy kaming naglaro sa labas, nag-aral, at namuhay na parang walang kakaibang nangyari. Hanggang sa dumating ang araw ng aking graduation sa high school. Masaya ang buong pamilya namin. May handaan, may mga bisita, at may mga kaibigan akong dumalo upang ipagdiwang ang pagtatapos ko. Habang nagkikwentuhan at nagkakainan ng lahat, bigla na lamang napunta ang usapan sa mga nakakatakot na karanasan. At doon ko nalaman ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Biglang nagsalita si Cabs. "Alam mo ba kung bakit ayaw na ayaw kung lumabas kayo ni Marpy kapag natutulog ako noong mga bata pa kayo?" Napatingin ako sa kanya at tinanong ko siya kung bakit. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos, sinabi niya ang isang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Nung mas bata pa si Cabs, madalas siyang uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang gabi, nagiinuman sila sa bahay ng isa sa kanilang mga kaibigan. Habang tumatagal ang gabi, unti-unti silang nalalasing. Nagtatawanan sila, nagkikwentuhan. At dahil sa kalasingan, may isa sa kanila ang biglang namungkahi. "Maglaro tayo ng Spirit of the Glass." At nagtawanan lang ang lahat. Noong una, hindi nila sineseryoso ang laro.
Para sa kanila, isa lamang itong nakakatuwang paraan upang takutin ang isa't isa. Kumuha sila ng isang baso. Naglagay sila ng mga letra sa paligid. Isinulat ang yes at no. At pagkatapos, inilagay nila ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng baso. Kung may espiritu rito, naririnig mo ba kami? Isang kaibigan ang nagtanong. Walang nangyari. Nagtawanan sila. Wala naman. Isang kaibigan ang sumigaw. Makalipas ang ilang segundo, may isa sa kanilang nagtanong. Kung nandito ka talaga, kaya mo bang igalaw ang baso papunta sa yes? Tahimik ang lahat. Walang gumagalaw. Ngunit biglang, gumalaw ang baso. Mabagal itong tumulas sa ibabaw ng mesa at huminto sa salitang, yes. Biglang natahimik ang lahat. Wala nang tumawa. Sa una, inakala nilang may isa lamang sa kanila ang gumagalaw nito. Ngunit habang nagpapatuloy ang laro, napansin nilang hindi na nila kontrolado ang galaw ng baso. May isang nagtanong, babae ka ba o lalaki? Mabagal na gumalaw ang baso. W O M A N Woman. Isa siyang babae. Napatitig ang lahat sa mesa. At may isa pang nagtanong, may kasama ka ba? Muling gumalaw ang baso. C H I L D. Child. Ang kanyang anak. Biglang nanahimik ang buong silid. May isang babaeng espiritu at may kasama itong bata. Maya-maya, may nagtanong, naasan ka ngayon? Gumalaw ang baso at may nagtanong muli, nasaan ka nakaupo? Mabagal na gumagapang ang baso sa pagitan ng mga letra. At habang sinusundan ni Cabs ang galaw nito, bigla niyang naramdaman ang kakaiba sa kanyang tenga. Nagsimula itong mangati. Sa una, hindi niya pinansin. Ngunit habang patuloy na gumagalaw ang baso, lalong nangati ang kanyang tenga. Kinamot niya ito. Ngunit hindi nawala ang pangangati. Sa halip, mas lalo itong lumakas. At pagkatapos, gumalaw ang baso. Letter C. Letter A. Napatingin si Cabs sa mga letra. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng kakaibang takot. Dahil nagsisimula sa C at A ang kanyang pangalan. Ngunit hindi lamang siya ang naroroon. May isa pa sa kanilang nagsisimula rin sa parehong mga letra. Kaya pinilit niyang maging kalmado. Ngunit nagpatuloy ang baso. V. At pagkatapos, S. Cabs. Nanlamig ang buong katawan ni Cabs. Bigla niyang inalis ang kanyang daliri sa baso. Akala niya ay dahil lamang sa kanyang pangangati ang lahat. Ngunit nang alisin niya ang kanyang daliri, mas lalo niyang naramdaman ang pangangati sa kanyang tenga. At doon niya naisip ang isang bagay. Hindi pala siya ang kumakamot sa kanyang tenga. May ibang humahawak dito. May isang maliit na bata. Isang batang espiritu. At nakatayo ito sa tabi niya. Unti-unti nitong hinahaplos ang kanyang tenga. Hindi yun nakikita ng iba. Si
Cubs lamang ang nakaramdam. At sa sandaling yun, hindi na siya sigurado kung dapat pa ba siyang magpatuloy sa laro. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa mesa. Patuloy pa rin ang kanilang tanong. Hanggang sa nagsalita ang may-ari ng bahay. Tumigil na kayo. Walang sumagot. Inilagay nila muli ang kanilang mga daliri sa baso. Pwede na ba nating tapusin ang laro? May isang nagtanong. Gumalaw ang baso at pumunta ito sa no. Nagkatinginan ng lahat. Mas mabilis na gumalaw ang baso. Mas mabilis kaysa dati. Hanggang sa mabuo ang isang mensahe. Kung titigil kayo, makikita ninyo ako habang natutulog kayo. At kapag kayo ay mag-isa, at kapag madilim, walang nagsalita, walang tumawa, at walang gumalaw. Agad na kinuha ng may-ari ng bahay ang baso. Umuwi na kayo, ang sabi nito. At iyon naman ang ginawa nila. Ngunit hindi nila alam ang tunay na nakakatakot na bahagi ng gabing yun ay hindi pa nagsisimula. Kinabukasan, maaga pa lamang ay umalis na si Cubs upang bumili ng isang bagay. Hindi niya alam na may makikita siya na lalong magpapatunay sa nangyari noong gabing yun. Habang naglalakad siya, napadaan siya sa bahay kung saan sila naglaro ng Spirit of the Glass. Nakita niya ang isa sa kanyang mga kaibigan. Nakaupo ito sa labas ng bahay, sa ilalim ng puno ng mangga. May hawak na tasa ng kape. Sa unang tingin, normal lang ang lahat. Ngunit habang papalapit si Cubs, napansin niyang may kausap ang kanyang kaibigan. Nakatayo ito sa gilid ng puno, nakatingin sa isang direksyon at nagsasalita. Oo. Ayun ang narinig ni Cubs. Tumigil siya sa paglalakad. Wala siyang ibang nakitang tao. Ang kanyang kaibigan lamang ang naroroon. Ngunit malinaw na may kausap ito. Makalipas ang ilang segundo, tinawag siya ni Cubs. Huy! Napalingon ang kanyang kaibigan. Nagulat ito nang makita si Cubs. Anong ginagawa mo? Tanong ni Cubs. Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos sumagot siya. Wala naman. Nagkakape lang ako at nakipag-usap kay... Bigla siyang tumigil. Napatingin siya sa tabi niya, sa lugar kung saan siya kanina nakatingin. Ngunit wala ng tao. Wala ni isang tao. Tanging ang puno ng mangga ang naroroon. Mabagal nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kanino ka ba nakikipag-usap? Tanong ni Cubs. Hindi agad sumagot ang kanyang kaibigan. Patuloy lamang itong nakatitig sa bakanteng lugar. Maya-maya, marahan niyang sinabi na, hindi ko alam. Napatigil si Cubs. Anong ibig mo sabihin? Ang tanong niya. May kausap ako kanina. Sagot nito. Hindi sumagot ang kanyang kaibigan nung tinanong siya muli kung sino. Dahil hindi niya alam. Ang alam lang niya, may isang taong nakaupo sa tabi niya habang umiinom siya ng kape. May kausap siya. May nakikinig sa kanya. At pagkatapos, bigla na lamang itong nawala. Wala siyang narinig na yabag. Wala siyang nakitang umalis. Wala siyang nakita kahit ni anino. Nawala na lamang ito sa mismong harapan niya. Nang araw na yun, nagsimulang mag-isip si Cubs tungkol sa lahat ng nangyari noong nakaraang gabi.
ang babaeng espiritu. Ang batang kasama nito, ang paggalaw ng baso, ang mensaheng ayaw nilang tumigil, at ang pangangate ng kanyang tenga. Hindi niya alam kung sino ang batang yun, ngunit alam niyang may kasama ang babaeng espiritu. At alam niya sa gabing yun, may isang bagay na maaaring sumunod sa kanila. Makalipas ang ilang taon, saka ko lamang nalaman ang buong dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Cubs na lumabas kami ni Marpy habang siya ay natutulog. Noong bata pa kami, hindi niya lamang kami pinapapasok sa bahay dahil ayaw niyang maingay kami. Hindi dahil gusto niyang matulog ng tahimik. May iba pala siyang dahilan. Sinabi niya sa akin na natatakot siyang baka makita namin ang mga bagay na hindi dapat makita. Pero mali. Siya ang natatakot na baka makita niya ang babaeng espiritu at ang kasama nitong bata. Dahil sa kanyang isip, maaaring naroon pa rin ang batang espiritu. Ang batang minsang humawak sa kanyang tenga. Ang batang maaaring nakatayo sa tabi niya habang natutulog siya. At baka sa tuwing lumalabas kami ni Marpy, habang siya ay natutulog, may iba ring lumalabas. Isang bagay na hindi namin nakikita. Isang bahay na maaaring nakatayo sa likod namin. O marahil, nakatingin lamang sa amin mula sa ilalim ng puno. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari noong gabing yun. Maaaring sabihin ng iba na epekto lamang yun ng alak. Maaaring sabihin ng iba na ang baso ay gumalaw dahil sa hindi sinasadyang pagkalaw ng mga daliri. At maaaring isipin ng iba na ang kaibigan ni Cubs ay nakikipag-usap lamang sa isang taong hindi niya napansin. Ngunit may isang bagay na hindi ko makalimutan. Noong bata pa kami, tuwing natutulog si Cubs at lalabas kami ni Marpy, palagi niya kami tinatawag. Palagi niya kami pinapapasok at palagi siyang galit. Ngayon ko lamang naintindihan kung bakit. Dahil marahil habang kami ay naglalaro sa labas, may iba rin naglalaro. At marahil hindi lamang kami ang mga batang nasa labas. Baka may isang bata roon. Isang batang hindi namin nakikita. Isang batang naghihintay. Isang batang maaaring nakatayo lamang sa aming tabi. At marahil, sa tuwing kami ay naglalaro, may isa lang naglalaro kasama namin. Pero hindi namin alam. At kung sakaling may marinig kang tumatawag sa pangalan mo habang nag-iisa ka, huwag kang agad sasagot. Dahil baka hindi tao ang tumatawag sa'yo. At kung may makita kang isang batang nakatayo sa dilim, huwag mo siyang lapitan. Dahil baka hindi siya naghihintay ng makakasama. Baka naghihintay lamang siya ng isang taong sasali sa kanyang laro. At kapag nagsimula na ang laro, baka hindi ka na niya payagang umalis.